Lalong nadidiin ngayon ang ilang mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sila rin daw kasi ang mga tagaligpit ng mga sospek noong kasagsagan ng war on drugs ayon sa isang bagong testigo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula Calamba, Laguna. Joash, so ano ang sinabi ng bagong witness na ito na si Arvin Mangyat o Manggiat? Corina, eksklusibo muli nating nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing Sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing Sabongero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing Sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Manggiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapagkamalang sangkot sa panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap ng mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun. Sila yung gumagawa na yun. So, sabihin natin sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kumbaga hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa nila. Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operation si Manggiat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. So, ang buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Paglalahad ni Manggiat, bigla umano siyang nasama sa high value targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, eto, na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O, di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo nga, sir. So, ang ginawa niya, binerify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. At tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So, sinabi ko mga pulis. Sabi niya, sino? So, sinabi ko isa-isa sa kanya. And then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga umambush sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing Sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ni Manggiat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel, oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo. Corina, nandito tayo ngayon sa labas ng Camp Vicente Lim dahil sinundan natin yung mga pamilya ng missing Sabongeros. Dahil kanina kinuha na
ng PNP CIDG dito sa may Calamba yung kanilang official statements. At i-corroborate daw ito doon sa statements ng ibang witness tulad na lamang ni Julie Dondon Patidongan para makapagsampa ng official complaint doon sa mga isinasangkot dito sa missing Sabongeros case. Corina. So, Joash, malinaw na wala silang idinadawit o tinutukoy na mastermind. Wala silang binabanggit na malaking pangalan nakaugnay dito sa pagtangka sa kanyang buhay. Oo, Corina, ang sinasabi niya na mga pangalan dito na kilala niya ay yung mga pulis na dawit dito sa pag-ambush sa kanya na kinonfirm nga raw ni Dondon Patidongan at yung sa mga pangalan na nasa restrictive custody ng PNP ay yun din yung mga sangkot dito sa missing Sabongeros case. Pero doon sa mastermind, particularly doon sa itinuturo ni Patidongan na si Mr. Atong Ang, ito raw ay si Patidongan daw yung nagsabi kay Arvin Mangdiat na siya yung mastermind o yung nag-utos ng ambush sa kanya noong 2021. Corina. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Calamba, Laguna, Joash Malimban.